naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy
tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa
Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alas 2:10 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na. Rapido Hataw Balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating pong Rapido Hataw Balita, Lunes, June 29, 2026. Sa ating pong headline, Senado bukas na muling tumanggap ng mga bisita. Ayon po yan kay Senate President Win Gatchalian. House Prosecution Team, may mga bagong private prosecutors para sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Pasok naman sa isang paralan sa Batangas City, abay sinuspindi naman sa Manoy banta ng school shooting. 2 tauhan na Maynila patay matapos matrap sa gumuhong hukay sa Las Piñas City. 4 na Chinese vessels bumuntot sa huling Philippine-US maritime activity sa West Philippine Sea. Isang sundalo at isang guro patay sa pananambang sa Malabang, Lanao del Sur. 18 milyong pisong halaga daw po ng shabu na samsam sa Daet, Camarines Norte. Pedicab driver na umawat lang sa alitan ng kanyang anak at isa pang driver patay matapos masaksak sa Kaparaman, Northern Samar. Rapido Hataw Balita. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating mga balita, malakas pa rin ang kaso laban kay VP Sara Duterte kahit hindi mabuksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue BIR sa impeachment trial na naglalaman ng kanilang tax records. Ayon po kay House Prosecutor Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong, kahit na hindi raw po mabuksan ang kahon, na tiling malakas ang iba pang nilang ebidensya sa Article 2 na may kaugnayan sa kaso ng unexplained wealth. Subalit ginit po ni Adjong na mahalaga pa rin ang BIR box dahil dito daw po malalaman kung naayon sa batas sa mga kinikita ng pangalawang Pangulo at ito ang kukumpleto sa financial standing nilang mag-asawa. Nainwala rin po si Adjong na baka natatakot lamang daw ang defense team na mabuksan ang kahon dahil sa wala silang malinaw na paliwanag sa paglobo ng yaman ng pangalawang Pangulo. Samantala, ipinakilala ng House Prosecution Team ang bagong batch ng private prosecutors matutulong sa kanila sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sila ay sina Attorney Tudor Te, mating spokesman ng Korte Suprema,
Attorney Reynaldo Robles, Civil at Criminal Litigator, isang Attorney Armand Labay at Attorney May Divina Gracia. Si dating Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers naman ang nadagdag sa House Trial spokesperson na kinilala din para sa kanyang ambag sa pagdinig ng Quadcom na naging dahilan para maisulong ang impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Makakasama ni Barbers na magpaliwanag sa panig ng prosecution sina Representatives Zia Alonto Adjong at Representative Reni Co. Sinuspindi naman ang pasok sa isang eskwelahan sa Batangas City matapos naman makatanggap ng banta ng pamaril doon. Sa isang urgent announcement, sinabi ng Batangas City Integrated High School na kansilado muna ang kanilang klase at ang kanilang on-site activities simula po ngayong Lunes hanggang sa tinatawag na until further notice. Pinayon po ng mga mag-aaral guro ng teaching personnel na huwag munang pumasok o magtungo sa loob ng eskwelahan. Naibagnay na rin po ang paaralan sa mga otoridad at hinikayat ang publiko na manatiling kalmado at iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Patuloy naman ng investigasyon at assessment para matukoy ang pinagmulan ng pagbabanta at kung kailan ligtas na may pagpapatuloy ang klase sa naturang eskwelahan. Patay naman 2 tauhan ng kontraktor na Maynilad sa gumuhong project site sa hinuhukay na kalsada sa Las Piñas City. Ayon sa Maynilad, nangyaring insidente sa construction site para sa wastewater pumping facility na bahagi ng waterway conveyance project. Babatid na 18 metro ang lalim ng hukay na may 5 manggagawa na nagtatrabaho ng gumuho pasadong alas 2 ng hapon kahapon. Tiniyak na Maynilad ang operasyon sa isinasagawang investigasyon kasama ang kontraktor maging ang tulong sa mga pamilya ng 2 nasawi. Tiniyak naman ng Las Piñas City Police na may mananagot daw po sa pagguho ng Maynilad project site sa may Pamplona 2 sa naturang lungsod na ikinamatay ng 2 manggagawa doon. Ayon po kay Lieutenant Colonel Tioson Rosarito, Assistant Chief of Police for Operations, kanila pong iniimbestigahan kung anong sanhi ng naturang trahedya. Nasa 18 metro, anya ang lalim ng hukay na mayroong 5 magagawa ng biglang gumuho. Pasado alas 2 ng hapon kahapon kung saan 2 ang namatay, 1 sugatan at 2 naman ang nakaligtas. Nilino naman ni Rosarito na pawang mga Pilipino ang mga namatay at walang Chinese national salungat sa mga naunang report. 4 na Chinese vessels ang nagmanman sa pinakahuling Maritime Cooperative Activity o MCA ng Pilipinas at Amerika sa paligid ng Bajo de Masinloc. Paragisan ng lumapit ng hanggang 20 nautical miles ng Philippine Armed Forces at US Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Pero wala pang 50 nautical miles ang layo sa traditional fishing ground. Isang Chinese warship at 3 China Coast Guard vessels ang nagkalat sa radar ng BRP, ang nakalap na radar ng BRP Antonio Luna. Sabi ng commanding officer ng barko na si Captain Jen Monforte, hindi naman dumikit sa mga Pinoy ang 2 araw ng bumuntot sa grupo ng People's Liberation Army warship na isang Giant Kai class na may bow number 555. Rapido, hataw, balita. At ngayon sa Rapido ho ng ating mga report, meron tayong update mula sa Malacanang. Pangulong BBM inspection daw po ang mga isinorender na armas sa Sulu. Ating alamin sa report ni RH14 Let Narciso Mislet. Ray Romel, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa halos 200 high-powered loose firearms na voluntaryong isinuko ng mga komunidad sa Sulu. Ginawa ito sa pagbisita ng Pangulo sa bagong Regional Mobile Force Battalion Region 9D Headquarters sa Maimbog, Sulu. Ayon kay Sulu Governor Abdusakur Tan, ang mga armas ay kusang itinurn over ng mga residente sa lugar na ayaw na ng kaguluhan o tensyon. Sabi ng gobernador, sumasalamin ang hakbang na ito sa commitment ng probinsya na panatilihin ang kapayapaan, seguridad at katatagan sa Sulu. Binigyan din naman ni Pangulong Marcos ang patuloy na pagpapaigting ng intelligence operations at kampanya laban sa private armed groups at mga illegal na armas. Dagdag ng Pangulo, ang matatag na koordinasyon ng pambansa at lokal na pamahalaan
Katuwang ang pulisya at mamamayan ang nagsisilbing pundasyon ng ligtas sa mga komunidad, mas epektibong pagpapatupad ng batas at pangkalahatang pag-unlad. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Senado maaari nang tumanggap ng mga bisita ayon kay Senate President Win Gatchalian. RH number 28, Paring Raymond at paas sa detalye, Paring Raymond. Paring Romel, mahalagang patuloy na matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga pumapasok sa Senado, partikular ng mga senador, mga kawani, mga kasapi ng media at din ang mga bisita. Ito ang muling binigyang katiyakan ni Senate President Sherwin Gatchalian kasunod ng announcement na maagang tumanggap ng mga bisita sa Senado. Ang kailangan lang ay dumaan ng mga ito sa Visitor Management System o VMIS na ipinatutupad ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Tuloy ang inspeksyon at pagbabantay sa mga pasukan at pagpapakita ng tamang identification at iba pang mga hakbang. Sa dinig Gatchalian, patuloy ang kanyang paipagtulungan sa mga security agencies upang mapanatiling ligtas sa lugar o ligtas na lugar ang Senado. Narito si Senate President Win Gatchalian. Malinaw ang layunin natin. Tiyakin ang kaligtasan ng mga senador, kawani, mga media, mga bumibisita sa Senado at ng publiko. Nais kong ibahagi ang ilang detalye tungkol sa mga hakbang sa seguridad na kasalukuyang ipinapatupad sa Senado. Una, patuloy ang ating pakikipagtulungan sa ating security agencies upang mapanatiling ligtas ang ating institusyon. Pangalawa, papayagan na ng Senado ang pagpasok ng mga bisita alinsunod sa Visitor Management System na ipinapatupad ng OSAA. Kabilang dito ang patuloy na inspeksyon sa mga pasukan, pagpapakita ng wastong identification, pagbabantay sa paligid ng Senado at iba pang hakbang upang tiyaking ligtas ang lahat. Kasabay nito, bukas ang aking tanggapan sa anumang mungkahi. Makikinig tayo at sisikaping matugunan ang mga ito habang tinitiyak ang tamang balanse sa pagitan ng seguridad at accessibility. Si Senate President Sherwin Gatchalian, ito si RH28 Raymond Dapas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you lang kay Raymond. Samantala, dalawa daw po sa naidagdag na private prosecutors handa raw po sa mga basher. Dahil naging abogado raw po ng dalawang personalidad sa usapin ng flood control controversy. Ating alamin sa report ni RH12 Milky Rigunan. Milky. Ray at Romel, aminado ang dalawa sa apat na naidagdag na private prosecutors na posibleng gawing issue ang kadalaman naging dating kliyente sa pagiging bahagi nila ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sina Attorney May Divina Gracia at Reynaldo Robles ay naidagdag sa apat pang private prosecutors na makatutuwang sa House Prosecution Team sa paglilitis sa Vice Presidente. Si Divina Gracia ay dating abogado ni yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral at kanyang nilinaw na ang kanyang naging papel ay para bigyan proteksyon ang due process ng yumaong dating opisyal. Narito si Attorney May Divina Gracia. Kung yung tanong po is there any inconsistency between my representation of former Yusek Cabral and my participation now in this impeachment proceedings, I don't see, with all due respect, I don't see any inconsistency. When I represented former Yusek Cabral, I was defending her due process rights, and accountability po entails due process, evidence, fairness, and respect for the law, which is also material in this process. Sa panig naman ni Antonio Robles, naging kliyente niya si dating Senator Antonio Trillanes IV na ang pinaglalaban ay papanagutin ang mga nasa opisyal ng gobyerno na umano'y sangkot sa katiwalian. Narito si Attorney Reynaldo Robles. Naman po namin, in my case, I represented former Senator Trillanes. No? Siya naman po ay consistent sa paghabol sa accountability ng ating mga public officers. No? So itong ginagawa ko po, bagamat sabi ko nga kanina, normally we would just be rather in the background. No? Pero siguro itong panahon na to, kailangan na rin po nating tumindig para sa kinabukasan ng ating mga anak at mga siguro future generation. No?
Sa ngayon ay umaabot na sa 15 ang private prosecutors at inaasahang madaragdagan pa. Si Prosecution Legal Spokesman Attorney J. Tolosa ay kasama na rin sa private prosecutors. Nadagdag naman bilang House Trial Spokesperson si dating Surigao del Norte Representative Ace Barbers at nakasama niya sina House Trial Spokespersons Sia Alonto Adjong at Rene Co. Ako si Neil Greguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Samantala, police deployment sa paligid ng mga paaralan sa Metro Manila dinagdagan kasunod ng magkakasunod na insidente ng karahasan. RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay Romel, dinagdagan ng National Capital Region Police Office ang deployment ng mga pulis sa paligid ng mga paaralan. Sabi sa DZRH News ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, bantay sarado ng mahigit 4,000 pulis ang mga eskwelahan. Patuloy rin anya yung koordinasyon ng hanay sa mga school coordinator at mga lokal na pamahalaan para sa latag ng seguridad. Bagamat walang opisyal na kahilingan para sa karagdagang security assistance, siniguro ni Asilo na kumikilos na ang pulisya ngayon pa lamang. Handa rin anya yung NCRPO na tumulong sa pag-iinspeksyon, partikular sa deployment metal detector sa gate ng mga paaralan. Nang tanungin kung may datos sa mga insidente, sinabi ng spokesperson na may mga naiulat na ganito pero hindi naman school-related. Patuloy anya ang monitoring ng hanay sa paligid ng mga paaralan upang agad makapaglatag ng intervention at karampatang aksyon. Ito si Giselle Report para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Giselle Ricafort. Standby pa rin sa iba pang mga report, mga kaibigan, sa Rapido Hataw Balita. Pilipinas ang oras, alas 2:25 ng hapon. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Kalafabton, amoy nakaka-joyful.
Lipton. Amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Angel po si Angelo Palmones sa giyong. Rapido, hataw, balita. Ang niyo pa rin mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita pa rin sa Rapido, hataw, balita. Rapido, hataw, balita. Piston, naghain daw po ng manifestation sa Supreme Court. Kilos protesta ikinasa. Ating alamin sa report ni RH9 Tina Nolasco, Miss Tina. Lakay Ray, naghain nga ng compliance and manifestation ang transport group na Piston sa Korte Suprema na sinabayan ng protesta ng grupo ngayong araw. Ang kay Atty. Maria Cristina Conti, abogado ng Piston, layunin ng hakbang na sagutin ang katanungan ng mataas o kataas-taas ang hukuman kung maituturing bang moot and academic o wala nang saysay ang inihaing petisyon para sa Temporary Restraining Order TRO laban sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Paliwanag ng human rights lawyer, umusbong ang tanong ng Korte Suprema matapos palitan ng Department of Transportation ang Department Order o DO 2023-022, ang lumang DO 2017-011 o ang Omnibus Franchising Guidelines o OFG. Ang OFG anya ang dating nagisilbing pangunahing patakaran sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program bago ito opisyal na palitan ng bagong kautusan
Git ni Conti, hindi maiduturing na moot and academic ang kanilang petisyon dahil naihabol o naisama sa kaso ang DO 2023-022 na orihinal na nakahain lamang sa mga issuances simula noong OFG. Kaya't malinaw niya na hindi ito moot and academic. Unso nito, panawagan ng grupo, panatilihin ng Supreme Court ang pagdinig sa kaso. Samantala, bahagyang mabagal naman ang usad ng trapiko dito sa Padre Paula Street and Mita, Maynila matapos bumuhos ang katamtamang lakas ng ulan. Ito, si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Department of Foreign Affairs, Marina, pagkasundo para sa integration ng DFA, E-Apostle at Marina MECAV system para sa ligtas, mabilis na transmission ng mga mahalagang dokumento sa mga marino. Ibalita mo yan, RH number 4, Miss Karen Oyong, Miss K. Yes, kasamang Ruel, kasamang Ray, nilagdaan ng Department of Foreign Affairs o DFA at ng Maritime Industry Authority o Marina ang isang Memorandum of Understanding na siyang simula ng integrasyon ng Marina's Electronic Certification, Authentication, and Verification o MECAV portal sa e-apostille system naman ng DFA sa isang seremonya na isinagawa kamakailan sa lungsod ng Maynila. Ayon sa DFA, isa umanong mahalagang hakbang ang naturang integrasyon sa patuloy na digital transformation efforts ng DFA kung saan layunin itong gawing mas episyente, ligtas at accessible ang authentication services para sa mga Filipino seafarers at maritime professionals. Sa pamagitan nito, mga Marina-issued MECAV documents ay maaari nang i-transmit electronically sa DFA para sa apostille processing na hindi na kinakailangan ang pagsumite ng pisikal na dokumento. Ang resulta, ayon sa DFA, ay ang pag-issue ng e-apostilled MECAV in digital format at ipapadala direkta sa registered email address ng aplikante. Ang e-apostille system ay isang ligtas, tamper-proof at internationally recognized platform kung saan maaaring ma-share at ma-verify online ang mga authenticated documents. Paliwanag ng DFA, ito ay kinikilala ng higit 120 member countries ng Apostille Convention at ginagawa nitong streamlined o mas pinadadali ang authentication process para sa mga dokumento na gagamitin sa abroad. Dahil sa integrasyon ng dalawang sistema, maaari nang i-verify ng end user ang authenticity ng mga e-apostilled MECAV sa pamagitan ng DFA e-registry. At bilang fully digital document, ang e-apostilled MECAV ay illegal at hindi na kinakailangan pa ng mga printed copies na mas madali na para sa mga end users. Pinangunahan naman ni DFA Undersecretary Maria Teresa Dizon Vega at Marina Executive Director Sonia B. Malaluan ang paglakda ng MOA para sa integrasyon ng dalawang sistema. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Karen Oyong. Samantala naman, 10 illegal alien na dayuhan daw po sa Siargao. Arestado ng Bureau of Immigration. Ating alamin sa report ni RH27 Noche Cacas. Noche. Lakay Ray at Romel, hindi nakapalag sa mga tauhan ng Bureau of Immigration Intelligence Division ang 10 foreign national na umunoy illegal alien sa Pilipinas. Sa isinagawang operasyon sa Siargao na aresto ang Israeli nationals na sina Ben Yeshaya, Minahim Minder Rafael at Aaron Ida na napag-alamang overstaying at wala rin umanong working visa at permit. Gayon din sina Abibet Tewabel, Itay, Hararin na nagtatrabaho bilang disc jockey. Naaresto rin si Moroccan national Larbi Oerdi, Australian national na si Lauren Elizabeth Pornaziri, Nigerian national na si Bill James Agustin, dog trainer, at Lithuanian na si Edgar Drusdub, isang delivery rider. Hindi rin nakaligtas sa pag-aresto ang Chinese na si Xu Kefu at Chen Anggi na kung saan may dati ng immigration violations. Sabi ng BI, ang Pilipinas ay destination para lamang sa legitimate tourist, foreign investors at iba pa. Bagamat nagsaan ng turista ang Siargao, o hindi dapat abusuhin o baliwalain ang immigration laws. Samantala, nagbabadyang umulan dito sa lungsod ng Las.
Aristo 7, na Chikakas DCRAs, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sakit sa puso, tumor, kabilang sa mga pangunahing dahilan sa pagkamatay ng mga Pilipino noong 2025 ayon sa PSA. Ang detalye, ibalita mo yan, knowledge number 5, Val Gonzalez. Val. Bago yan, Romel. Ako'y nandito sa Office of the Ombudsman at merong isang malagang announcement. Itong si Ombudsman Boying Rimulya. Wala ba tayong flash report yan, Romel? Flash Report. Flash Report! Ano ang flash report? Val Gonzalez. Val. Ngayong linggong ito, Romel, ay dalawang senador ang maring masampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman sa Sandigan na Bayan. At isa naman ay maglalabas ng preliminary investigation ang Ombudsman laban sa isang senador. Pinangalanan nitong si Ombudsman Rimulya. Itong isa dun sa dalawang senador na maring masampan ng kaso at ito ay si Senador Rodante Marcoleta. I-correct ko lang, Romel, dalawang senador, hindi tatlo, dalawang senador. Sige. Isa maring sampan ng kaso sa Sandigan Bayan ngayong linggong ito at ito ay si Senador Rodante Marcoleta habang yung isa habang itong isa itong si Senador Joel Villanueva ay maglalabas naman ng preliminary investigation ang Office of the Ombudsman. Ito'y may kinalaman doon sa flood control projects. At ang isa pa, Romel at Ray, ay 8 congressman. 8 congressman naman. Ang mga ito'y mga contractor. Ang sa susunod na linggo ay maglalabas ng preliminary investigation ang Office of the Ombudsman. Itong 8 congressman na ito ay tawag mga congressman na ay mga contractor pa. Kaya sabi nitong si Ombudsman Boying Rimulya, ito yung mga contractor. Isa pang congressman ang masasampahan naman ng kaso sa Sandigan Bayan. Kung nandyan na yung video, ay pakinggan po natin si Ombudsman Boying Rimulya. Ang iniisip namin dito, 2 o 3. Yan ang tinitingnan namin kung mahihinog na. Pero yung isa hinog na para i-file sa Sandigan Bayan. At least one. Isa for PI. For PI. Okay, sir. Wala muna. Malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras. This week yan. Ang pinag-uusapan natin itong linggong to. Iba pa yung next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week. 1 senator this week. Baka dalawa. Senators? Dalawa. May isang Sandigan, isang PI. Okay. Tama ba? Senator, okay. Baka dalawa pa. Dalawa lang. Isang Sandigan, isang mga PI. Isang preliminary investigation. Tapos, yung mga contractor, puro PI na yan, no? Puro PI. Pero doon may isa pang contractor, baka i-file na namin sa Sandigan rin. Yun din. Po sa isang senador, ito ba yung related sa flood control? Baka hindi. Ayan yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, alam nyo na yun. Sir, is it... Val. So, dalawa. Yung kanyang binabanggit doon sa plunder ay itong si Senador Rodante Marcoleta. Isa pa doon sa malaking binanggit ngayon nitong si Ombudsman Rimulya sa katatapos lamang mabigla ang press conference ay yung yung si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na napagdesisyonan na ng anti-graft body na gagawing state witness. Siguro din sa So, sandali lang, Val. Dalawa this week, sabi ni Ombudsman Rimulya, tapos meron para maaaring isa next week. Yes, yun yung kanyang binabanggit, pero lilinawin natin mamaya dyan. Ayan, Ray,
Pero ang sigurado ay isa ngayong linggo, yung posibleng mayakyat na ng ombudsman sa Sandigan Bayan, yung kasong plunder laban sa kanya at kalaunan, bagamat dun sa unang part ng video na napakinggan natin, ang kanyang binabanggit ay ayaw mo ng pangalanan, pero kalaunan ay pinangalanan din niya na si Senador Rodante Marcoleta. Alright. Ulitin ko lang, isa pa dun sa malaking nabanggit ngayon ni Ombudsman Boying Remulla ay yung gagawin ng state witness, itong si dating DPWH Secretary Manuel Punoan. Mula rito sa Office of Ombudsman, ako si Bong Gomez, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Val Gonzales. Flash Report. Flash Report! Sabay umuulan ng flash report, Lakay Romel, ano ha? Meron tayong flash report mula naman sa Malacanang, 40 tripulanteng Pinoy na sakay daw po ng 2 barkong inatake sa Strait of Hormuz. Abay, ligtas daw po ayon sa palasyo. Buti naman. Ating namin sa report ni RH14, Let Narciso Mislet. Kinumpirma ng Malacanang na mayroong mga Pilipinong tripulante ng 2 barkong inatake sa Strait of Hormuz. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na iniulat ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ligtas ang Filipino seafarers. Batay sa ulat ni Kakda, 21 ang Filipino crew ng Singapore flag Ever Lovely, habang 19 ang Pinoy seafarers na sakay ng Panamanian oil tanker Kiko. Ayon kay Castro, nananatiling seaworthy ang 2 barko at patuloy ding bumibiyahe. Inaasahan anyang makararating sa Singapore ang MV Ever Lovely sa July 5. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang kalagayan ng mga tripulante at nakandang magbigay ng onboard psychosocial assistance kung kinakailangan. Sa pinakahuling datos ng pamahalaan, nasa 2,100 Filipino seafarers na sakay ng 85 barko ang nakalabas na sa Strait of Hormuz, habang nasa 3,800 iba pa ang nananatiling sakay ng mga barkong nasa Persian Gulf na patuloy ding binabantayan ng mga otoridad. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Flash Report. Flash Report! Samantala, Ateneo Student Managers sa Ball Boys sa maaaring maabsuelto sa kaso at gawing testigo na lamang sa pagkalunod at pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo Blue Eagles. Ayon niya kay Secretary Remulla ng DILG, ang iba pang detalye, RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Romel, kapapasok lamang na paglilinaw mula sa Department of the Interior and Local Government at PNP-CIDG kaugnay ng kanilang rekomendasyong kasuhan ng 11 katao na paglabag sa anti-hazing law dahil sa pagkasawi ni Narete Materbonia at Dibay Nadili. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Secretary John Vic Remulla na maaaring maalis sa listahan ng marerekomendang kasuhan ang 4 na student managers at ball boys na sinasabing walang o kung sila'y magpapalabas na patunay na wala silang kinalaman doon sa nasabing student training na ikinasawi ng 2 atleta. Ito ay sina student manager Paulo Maceda Adiboso, student manager Andrew Salud, utility boy na si Aris Ponce at ball boy ding si Boy Rapa. Ginawa ni Secretary Remulla itong paglilinaw matapos ulanin ng bashing at pagkwestiyon online, lalo na ng mga netizen, itong desisyon ng CIDG na isama itong student managers at ball boys doon sa school staff, particular itong coaching staff, na marerekomendang mapatawan ng parusa. Pero sabi ni Secretary Remulla, sa halip na gawin silang respondent o akusado sa kaso, ay maaaring i-evaluate the Department of Justice sa kanilang bahagi itong rekomendasyon at sa halip gawin na lamang testigo ang nabanggit ng mga mag-aaral. Pakinggan natin ang kalihim ng DILG. Maari na ring maalis sa listahan ng kakasuhan ang ilang mga kasama sa aktibidad, lalo kung mapakita na hindi nila alam ang masamang layon nito. Maari ring gawing testigo, imbis na akusado ng Department of Justice, ang mga student manager at ball boy. Paglilinaw ni Secretary Remulla, nasama itong 4 doon sa inisyal na listahan ng nirekomendang makasuhan dahil
isang special law, itong anti-hazing law, na automatic na ginagawang principal ang lahat ng may presensya sa isang subject o nabanggit na pagtitipon o umano'y hazing. Dahil dito ay nilinaw ng kalihim maging ng CIDG ang kanilang target na mapanagot dito ay ang coaching staff ng Ateneo, lalo-lalo na ang head coach itong CX head coach Tab Baldwin. Nagmungkahi din ang DLG at CIDG sa DOJ na maisa lang ang pananagutan ng Ateneo mismo bilang paaralan dahil sila ang magulang itong Ateneo Blue Eagles men's basketball team. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel Parrosa. Pilipinas ang oras, 11 minutes bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Isang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. PNBS, Trending and Battle Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga
balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHD. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ratchada Probinsya Sa ating mga balita mula po sa mga probinsya, isang sundalo at isang teacher patay daw po sa ambush. Diyan po sa may Malabang, Lanao del Sur. Ating alamin sa report ni RH19 Jun Timakutak. Jun! Lakay Ray, isang sundalo ang namatay at isang volunteer teacher ng MBHTE BARM ang nadamay sa ambush sa convoy ng mga sundalo habang dumadaan sa barangay Lamin, Malabang, Lanao del Sur. Patay sa ligaw na bala ang volunteer teacher na bago lang pumasa bilang licensed professional teacher na kinilalang si Hatipa Saripada Makadato, 23 years old, residente ng Picong, Lanao del Sur. Habang ang namatay na sundalo ay kinilalang si Corporal Jason Castor ng Philippine Army. Sa report mula sa Malabang Police Office, lulan si Corporal Castro sa isang puting pickup kasama ng ibang sundalo at ilang miyembro ng KAFGU habang pabalik na sa kanilang headquarters mula sa security patrol sa kanilang AUR. Nang biglang paulanan ng bala ng armadong kalalakihan na kaabang sa lugar, tinamaan sa leeg ang korporal sanhi ng daglian itong kamatayan. Sugatan naman ang driver na isang sibilyan habang naka-return fire naman at nakaligtas ang 5 KAFGU na sakay ng pickup. Habang di kalayuan sa ambush site, sakay naman sa isang tricycle si Teacher Makadato. Pauwi na sana ng tamaan ng ligaw na bala. Sa nagpapatuloy na investigasyon sa ambush area, nakita mga basyo mula sa M14 at M16. Ganon din ang isang unexploded rifle grenade sa lugar kung saan pumesto ang mga nasa 10 kalalakihang nagsagawa ng ambush. Agaran naglabas ang statement of condemnation ang pamunuan ng MBHTE Malabang, Lanao del Sur, ganon din ang pamunuan ng 64th ID na kinahaniban ni Corporal Castro. Mula sa maulang bahagi sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 18 milyong pisong halaga ng shabu, masamsam sa Daet, Camarines Norte. RH number 18, Roel Salvico. Robel, Lakay aabot sa 18 milyon na halaga ng inalag na shabu agad nasamsam na sa bypass operation sa Barangay Lagon sa Daet, Camarines Norte.
naaresto sa operasyon ng isang 33 anyos na babae na kinikilalang alias si May na itinuturing na high-value individuals ng illegal na droga sa naturang lugar. Ayon sa pulisya, aabot naman sa 2.7 kilo ang inalang shabu ang nakumpiska mula naman sa suspect kasama sa bypass operation money ang iba pang mga ebidensya. Naharap yan sa suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Manoy Roel Saldico. Samantala, mga pulis ipinakalat daw po sa mga eskwelahan sa Laguna, seguridad pinahigpitan. Ating alamin sa report ni RH30 Eric Dastas. Eric. Roday, mahigpit na ipinag-utos ni Governor Aragones sa mga otoridad na tiyakin ng seguridad sa lahat ng eskwela sa Laguna, pribado man ito o publiko. Gobernador ang PNP dahil napairali ng masusing pagmamonitor sa mga paaralan na kaugnay ito ng insidente ng pamamaril sa dalawang minor de edad na estudyante kamakailan sa Tacloban City. Pinalahan din ni Gobernador Aragones ang mga opisyal ng mga eskwelahan sa pagpapatupad ng mahigpit na seguridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro, empleyado. Ayon sa Gobernadora, walang puwang ang krimen at anumang uri ng karahasan o sa sibilisadong pamayanan, lalo na sa mga. Samantala, Bro Rey at Ako'y Romel, agad nagsagawa nga kanina ng koordinasyon at magpupulong ang Batangas Provincial Police ang Batangas Component City Police Station kasama ang pamunuan ng Batangas City Integrated National High School. Kaninang umaga yan, matapos nga makatanggap ng paaralan ng mga misyon. Eric Dastas. Naputol si Eric Dastas. Samantala, sa oras na 1 minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon, muling nagbigay ng karangalan sa Pilipinas ang eksperto sa marketing at branding na si Dr. Karen De Asis matapos tanggapin ang 2 prestiyosong pandaigdigang parangal mula sa World Marketing Congress at World Women Leadership Congress sa seremonyang ginanap noong June 26 sa Dusit, Taniho, Manila. Kinlala si Dr. De Asis bilang isa sa mga 2026 Most Admired Marketing Leaders of the Philippines bilang pagkilala sa kanyang kausayan sa pamamahala ng mga tatak o brand management, customer-centric marketing, innovation at corporate social responsibility. Ginawaran din siya ng Philippines Women Leaders Award na nagbibigay pugay para sa mga kababayang nagpapakita ng katatagan, makabagong paumuno at kayang maghatid ng positibong pagbabago. Dagdag ang mga parangal na ito sa kanyang kahangahangang talaan ng mga pagkilala, kabilang ang 2025 ASEAN Women Entrepreneurs Award, kung saan kinatawan niya ang Pilipinas, gayon din ang iba pang mga parangal para sa kanyang natatanging ambag sa marketing, education at leadership. Congratulations po. Congratulations, Dr. Karen De Asis. Salamat po. Rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw. Balita ngayon pong, thank God it's Monday. Ang niyo pong mga lingkod, mga kaibigan, sa ngalan po ng buong pwersa ng DZRH News Team, Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:02 ng hapon.